Hello everyone! Welcome back sa ating channel. Dito, pinag-uusapan natin ang mga health topics na totoong may epekto sa araw-araw nating buhay. Mula sa simpleng wellness tips hanggang sa mas seryosong usapan tungkol sa kalusugan. Tanong muna, may asma ka ba? O may anak, kapatid o kamag-anak ka bang madalas hingalin? Alam mo ba na ayon sa mga pag-aaral, kabilang na ang datos ng World Health Organization, milyong-milyong tao sa buong mundo ang mga asma. At marami sa kanila hindi alam na ang simpleng kinakaing araw-araw ay pwedeng nagpapaalala ng kanilang sintomas. Kadalasan, ang iniisip natin kapag asma ay alikabok, usok, o lamig ng panahon. Totoo naman yan. Pero ang hindi masyadong napag-uusapan ay ito. May mga taong nagsasabi na pagkatapos kumain ng ice cream, bigla silang inuubo. May iba naman na kapag sobra ang soft drinks o chicherya, parang mas sumisikip ang dibdib at mas hirap huminga. Kung ikaw ay may asma o may mahal ka sa buhay na may ganito, napaka-importante ng video na ito para sa iyo. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga pagkain na pwedeng magpalala ng asma. Bakit sila nakakaapekto sa paghinga? At syempre, may mga practical tips kung paano mo ito maiiwasan. Kaya siguraduhin tapusin mo ito hanggang dulo. Kasi baka yung kinakain mo araw-araw, siya palang dahilan kung bakit nahihirapan kang huminga. Bago tayo pumunta sa mga pagkain, quick recap lang muna. Ang asma ay isang kondisyon kung saan ang daanan ng hangin sa baga ay nagiging sobrang sensitive at madaling mamaga. Kapag namaga ang airways, lumiliit ang daan ng hangin, kaya mas nahihirapan tayong huminga. Ang mga karaniwang sintomas ng asma ay madalas na ubo, lalo na sa gabi o madaling araw. Wheezing o yung mga may tunog na parang huni kapag humihinga. Pananakip ng dibdib. At biglang hirap sa paghinga kapag na-trigger. Minsan, akala nating simpleng ubo lang o sipon. Pero kung paulit-ulit at may kasamang hingal, posibleng asma na yan. Bukod sa alikabok, usok, at pagbabago ng klima, may mga pagkain din pala na pwedeng mag-trigger ng asthma symptoms. At ngayon, isa-isahin natin sila. Mga pagkain na pwedeng magpalala. Una, processed foods at junk food. Unahin natin ang mga pamilyar sa atin. Hotdog, ham, bacon, instant noodles at chicherya. Masarap, mura at convenient. Pero ang problema ang mga pagkain ito ay may preservatives at additives tulad ng sulfites at nitrites. Para sa may mga asma, ang mga kemikal na ito ay pwedeng magdulot ng inflammation, magpasikip ng daanan ng hangin at mag-trigger ng asthma attack. Kung araw-araw kang kumakain ng ganito, hotdog sa umaga, instant noodles sa hapon at chicherya sa gabi, unti-unti nitong pinapahirapan ang baga mo. Hindi kailangang totally iwasan, pero gawin na lang paminsan-minsan at hindi araw-araw. Pangalawa, matatamis at sugary drinks. Sunod naman ang soft drinks, milk tea, cakes at matatamis na dessert. Aminin natin, paborito natin to bilang mga Pinoy. Pero ang sobrang asukal ay nagpapataas ng inflammation, nagpapahina ng immune system, at nagpapahirap ikontrol ang asma. Napansin mo ba na minsan pagkatapos uminom ng 2 o 3 baso ng soft drinks, parang mas mabilis kang hingalin? Hindi ibig sabihin bawal na agad ang matatamis. Pero moderation is key, lalo na kung may asma. Pangatlo, fried at oily foods. French fries,
fried chicken, fish balls, kwek-kwek. Lahat masarap. Pero sobrang oily. Ang sobrang mantika at saturated fats ay nagpapalala ng inflammation sa katawan, nagpapabigat ng pakiramdam at nagpapahirap sa paghinga. Kaya kung napapansin mong pagkatapos ng heavy fast food meal ay parang mas mahirap kang huminga. Hindi ka nag-iinarte, may dahilan yan. Pang-apat, dairy products. Milk, cheese, ice cream. Hindi ito bawal para sa lahat. Pero sa ilang may mga asthma, ang sobrang dairy ay pwedeng magdulot ng mas maraming plema, ubo, pananakip ng dibdib. Kaya ito pare-pareho sa lahat. Kaya ang pinakamahalagang gawin ay makinig sa sarili mong katawan. Pang-5, alcoholic drinks. Ang beer at wine ay may sulfites din. Pareho ng nasa processed foods. Para sa iba, ang alak ay direktang nagtitrigger ng asthma. Bukod pa rito, ang sobrang alak ay pwedeng magdulot ng acid reflux na pwedeng mag-irritate ng airways. Hindi kailangang zero, pero importante ang moderation. Pang-6, food allergens. Huli pero napaka-importante. Peanuts, shellfish, itlog. Para sa may mga allergy, pwede itong magdulot ng allergic reaction, kasabay ng asthma attack at hirap sa pag-inga. Kung alam mong allergic ka, huwag ipilit. At kung hindi ka sigurado, mas mabuting magpa-check up sa doktor. Anong pwedeng gawin? Una, observe your body. Mag-food diary kung kailangan. Pangalawa, bawasan ang junk foods at soft drinks. Hindi kailang biglaan, unti-unti. Pangatlo, pumili ng healthier options. Mas maraming prutas, gulay at lutong bahay. Pang-apat, mag-consult sa doktor kung madalas pa ring atakihin. Ang bottom line, hindi kailangang maging perfect. Ang importante ay awareness at better choices araw-araw. Ang asthma ay maaaring lifelong, pero hindi ibig sabihin wala na tayong magagawa. Kung nagustuhan mong video na ito, please like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang health tips. At gusto kong marinig mula sa'yo, may pagkain ba kayong napansin na nagpapalala ng asthma? I-share nyo sa comments, baka ang kwento mo makatulong sa iba. Maraming salamat sa panonood. Tandaan, your health is your wealth. Ingat lagi at stay healthy. Paalam!